Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Huli! Buking na buking ang mga dorobo! Tapos itatanggin nyo pa, ha? Ito may pag-amin na ho, na mismo sa bibig ni Ombudsman Remulla, na ito raw si Trilling ang nag-endorso o nagpakilala sa ICC. Anak ng bugi. Totoo nga ang kwento. Yari ka, boy. Isang ebidensya na to pag ito'y kinalkal. At halimbawa, yung confrontation of charges o kung halimbawa matuloy man, meron lang ebidensya rito. Isang ebidensya na to na talagang mapapaniwala na talaga yung ibang husgado o ibang judge ng ICC. Kasi hindi natin alam, baka sila lahat hindi nalalaman na merong usapin. Baka merong ibang miyembro lang ng ICC na nakipagsabwatan dito kay Trilling, may pag-amin na ho. Ay naiiba naman daw ang kwento, sabi ng mama. Matagal na yun. Iba na ho ngayon. Aray ko, huli. So ito na, napunta sa Dilima. May pirma umano ni BP Duterte ang ilang controversial na dokumento. Ay, kwento mo yan eh. Oo. Sa tingin mo, mapapaniwala mo kami. Hindi nga kayo umubra kay Congressman Suntay? Hindi kayo umubra. Dahil lahat ng mga allegation nyo, merong counter si Congressman Suntay. Alam naman natin, nakakabilib. Buti na lang nagkaroon ng isang Congressman Suntay. Yan kasi yung inendorso ni BP Sara at nanalo yan sa Quezon City. Hindi ko lang sure kung anong district, parang 3rd district ata. 36 o 4th district. Ngayon, meron silang mga dokumento na video na meron daw pag-amin doon. Actually, yun ay mga resource person. Wala pa namang patunay na nasabi sa husgado na talagang ginawa ni BP Sara yun. Kahit nga kayo, litong-lito kayo eh. Habang nagsasalaysay itong si Dilay Mau, syempre, ito naman yung counter ni Congressman Suntay ay nakakabilib. Abangan natin yan. Dito muna tayo sa sabwatan. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na nakipagpulong siya kay dating Senator Antonio Trillanes IV, General Nicolas Torre III at dalawang umano'y investigador ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati noong nakaraang taon. Ang pag-amin ay dumating sa gitna ng kontrobersiya sa joint affidavit ng 18 dating sundalo kung saan kabilang sa aligasyon ang umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal sa ICC. Totoo yun. Sa isang panayam, tinanong si Remulla kung totoo ang balitang may naganap na pagpupulong sa kanyang tahanan. Ayon sa kanya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Yung dalawang personnel ng ICC. Kasi nga meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan yung testigo ng ICC. Ipinaliwanag ni Remulla na noong panahong iyon ay siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Dagdag pa niya, since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yon. Mga Pilipino kasi ang mga testigo. Nang tanungin kung nararapat ba ang ginawa ang naturang pagpupulong lalo't may posisyon ng Pilipinas na hindi na ito miyembro ng ICC. Sinabi niya rin yan. Bakit pa hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao. Wait. Yun ang sabi. Protektahan ang mga testigo. Hindi na kayo naawa doon sa biktima ng mga testigo nyo. Diba? Hindi nyo naisip yun? At natanong din dyan si Torre. Mamaya meron tayong video kay Torre na parang tikom na rin ang bibig sa salita. At parang pag pinilit siya, magsasalita ang mama. Yan ang alamin natin. Kaya gusto ko rin malaman kung naglalaglagan na sila. Kasi dapat daw ang sumagot dyan, kayo ho, pag napatunayan niya na kayo ay may sabwatan, yari kayo kay BP Sara, hindi kayo kayang patawarin. Kasi nung una, di ba ang mama, si Ombudsman, sabi,
hindi natin pwedeng papasukin ng ICC dito kasi wala naman jurisdiction. Magkakaproblema sila pag sila ay nang himasok sa sovereignty ng Pilipinas. Pero nung sumagot nung na-interview kahapon, naiba na ang kwento. Kakaiba na ho. Pwede na pala. Matagal na yun. Nabago na. Yun ang kanyang banat. Kaya natin nang banggitin ng reporter na may nagsasabing hindi na dapat nakikipag-ugnay ng Pilipinas sa ICC, sagot ni Remulla, tagal na yon. Nagbago ng lahat Nagbago ng lahat. Alam natin yun. At tungkol naman sa hamon sa 18 affidavits, kaugnay naman ng joint affidavit ng 18 dating sundalo, sinabi ni Remulla na nais niyang malinawan ang personal knowledge ng bawat lumagda. Aniya, sasabihin namin kay Baligod na mag-produce iyang 18 iba't ibang affidavit para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Nakala naman ito, mabago na naman ang istorya. Kasi yung dating pinagsasabi mo na hindi mo papasukin ng ICC, bigla kang nagbago na. Baka na naman ito, mabago ang istorya ng mga 18 Marines. Kasi si Gutesa, nung mga panahon na yun hindi na natin makita si Gutesa. Baka nabago na rin ang sistema. Tama sa tama. Yung mga affidavit, wala na. Hindi na humaharap si Gutesa. Ano nangyari? Nababago naman pala ayon sa sitwasyon. Kasi ito may papakita akong video sa inyo. Na parang hindi ko alam kung magtatraidura na sila o talaga maglalaglaga na ba talaga sila. Kasi ang mama, nung in-interview, ito ang sagot niya. Sa isang dokumentong inilabas kahapon ni Attorney Baligod, sa isang pulong daw nakasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ng kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators. Aray ka! Your name was mentioned as present dun po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan Di ba? So it's... yung joke only, paano yung nababalita? Yung binanggit ni Ombudsman Remulla. Joke only ba yun? Nagtatanong lang ho. Kasi, nagtanong yung reporter, kasama ba kayo doon sa nauugnay kayo, yung pangalan nyo sa meeting. Joke only ba yan? Nako po, pag nagkaalaman na pagdating ng oras, yung joke only na yan, sana hindi na joke. Pag upo ni Bibi Sara, sana hindi na joke ang lahat. Sana ang mangyari, kung ano yung ginawa kay Tatay Digong, ganun din ang gawin sa kanila. At iharap din sa media na nakagapos, naka-handcuff. Gapos tuloy, Kuya Goods talaga. Naka-handcuff, at sila naman ang aarestuhin. Di ba? Back to you ba? Back to you. Yun ang hinihiling ng taong bayan. So ngayon, maingay kayo sa impeachment, kasi ito na ho yung third complaint. Una, hindi in-entertain. Sinet aside na baliwala. Yung pangalawang complaint, ano nangyari? Parang walang sustansya, winidraw. Yung pangatlong complaint, parang pakiwari natin, wala talaga ring sustansya. Bakit? Kasi paulit-ulit na yung mga usapin kahit sinagot na ng COA. At ito sinasabi nila may pirma umano ni BP Duterte ang ilang kontrobersyal na dokumento. Napatunayan nyo ba? Meron ba kayong hawak? Meron ba kayong ebidensya? Meron ba kayong video na pinirma mismo ni BP Sara? Yung mga dokumento na yan, mag-isip-isip mga kayo. Kung meron kayong hawak na video at mapapatunayan nyo na pirmado ni BP Sara, yun ay isang matibay na ebidensya. Pero kung nababalitaan nyo lang na puro chismis, hearsay ang tawag dyan. So, hindi yan mabigat na akusasyon. Lahat yan ay hearsay lang. Parang rumors ba? Rumors. Tingnan mo nga yung galing ng mama. Di ba? Huling-huli na sila.
Yung isa, yung sinabi, yung natatandaan nyo si ano, si ano ba tawag doon? Si group effort. Ha? 'Di ba kahit lumabas na sa bunganga niya yung pag-amin doon sa group effort, nung nagkaroon ng investigasyon, humors lang, humors. Parang ganito lang din yan. Napakahina. Ikaw, abogada ka. 'Di ba? Pinapractice mo yung pagka-abogada mo. Ngayon, ano ba ang hinahanap na masustansyang ebidensya? Ayon sa batas, hindi naman tayo nag-aral ng law, pero kailangan may kredibilidad, masustansya, at kailangan mapatunayan. Pag sinabi mo may pirma umano, ni Bibi Duterte ang ilang kontrobersyal na dokumento, may hinahawakan ka bang video na pinirma? Pinirmahan ni Bibi Sara? Meron ba? Kung wala, hearsay lang yan. Yun, tapos. Tuloy mo. Just for the record, Honorable De Lima, when you made mention about approve, she approves the request, she approves the disbursement, does this mean as well that she is the signatory in all the necessary forms? There are some. Kita nyo, there are some. Meron ka ebidensya. Yan lahat ng mga yan, aligasyon nyo lang yan kasi galit kayo kay BP Sara. So gumagawa kayo ng kwento, katulad din ng dalawang complaint na gumagawa ng kwento pagdating ng oras, hindi napatunayan. So dito, sa pangatlo, aligasyon mo, paniniwala mo lang yan. Pero yung mga paniniwala ng milyon-milyong Pilipino, walang ganyan. At saka napatunayan na ng COA yung mga aligasyon nyo. That she is the signatory, but many also, she's not the signatory, but that is support the fact that it is within, or it was within her imprimatur, Nabubulol that ka those na. disbursements are made, those liquidation vouchers were approved, were actually testified on by the proper officials of the Office of the Vice President in the course of the previous House hearings. May we confirm as well that in several documents that you attach or the complainants attached to the impeachment complaint, will this bear at least the signature of the Vice President? Some of them. Some of Asan? some of the aspects are taken care of by the testimonies of the responsible officials also of the Office of the Vice President. Because Kasama ba yan sa exhibit A, B, C, D mo na yung sinasabi mo ay pirmado? Ipakita nyo dyan. Kung wala sa exhibit nyo, hindi mo pwede. Hindi ka pwede magkwento dyan. Lahat kailangan dapat naka-state dyan sa exhibit nyo na ito, yung allegation ko, ito ay ginawa ni BP Sara. Kung wala at nagkukwentuhan lang kayo dyan, wala yan. Kailangan na sa exhibit. At yan ay sinasagot lahat ni Congressman Suntay. Pero bago yan, tapusin mo. Vice President herself is the ultimate responsible officer in the disbursement of and the use of this confidential. Nako, ayan na. Kahit sinagot ng COA, may pa-ultimate ka pang nalalaman. Tanong natin dito, ikaw nanonood sa akin, naniniwala ka pa ba kay Lai? Diyos ko po, pakisagot naman. Survey lang tayo. Ilang porsyento ang paniwala mo dyan kay Lai? Kami hindi na naniniwala. Yung mga salaysay niya dyan, kasama siya dun sa isa di ba? Sa isang mga nag-file, andun din siya Ano nangyari? Wala nangyari. Magkakampi-kampi sila dyan, kaming katabi niya si Tinyo. Di ba? Na parang kasama sa nag-withdraw. Tapos maniniwala pa kayo. Ito. ICYM Ridon Suntay Clash. Alamin natin ang banggaan dito kung paano sumagot si Congressman Suntay. Paano sila suplakin. Paano sila ano tawag dito? Mabalandra o Alam niyo kasi, ang galing. Hindi ko lang sure, abogado ba ito si Congressman Suntay? Kasi magaling siya Lalo na yung pag-deliver niya ng mga pronouncement. Lalo na yung paano niya ika-counter yung mga aligasyon. Panoorin natin. Honorable Suntay.
Hello po. Ayan. Check this. Thank you very much, Madam Chair. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. Tama! At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without Equality. fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the this has Honorable bearing. Sutay. This- Diyan na nanggigil si Papay. Galit na galit si Papay. Pero dito tayo sa latest kasi from day 3 na ata to, day 2. Dito tayo mag-focus kung paano nila manipulahin pero lalabas ang katotohanan dyan. Ito kasi pilit ng pilit ito yung silay na merong anomalya, merong graft, merong plunder, merong kung ano-ano. Pero lahat yan, ito ang Aside kasagutan. from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado? Yan yung dati na nagkaroon ng Twadcom hearing. Andyan din si Mercado, yung sinasabing tumatanggap ng 9 sobre every month. Di natin sure kasi yun yung nasa video. Meron siyang binanggit dito na 9 sobre every month meron daw. Nasa na ba si Mercado? Si Ate Mercado o si Aling Mercado? Bakit hindi na siya humaharap? Lalo na, mainit ang usapin diyan sa impeachment na yan. Paharapin nyo kaya. Pero, recap lang ito doon sa mga nangyari dati. At mamaya, sasagot dyan yung mga galing na congressman. And Director Osias from ASEC Paharda. Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is how much po? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? 9 Ilan? times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. So, just kindly state, Madam Endorser, the person in the video, that is? The person in the video, I think that's Miss Catalan. Catalan, yes, Madam Because Chair. you are the one in the video. Do you recall, Honorable Chua, the position of Miss Catalan? Yes, Madam Chair. What is her position in DepEd? I think she is also connected with the bidding. Bidding? Bidding Yes, process? bidding, if I'm not mistaken. All right, so Madam Chair, she's the chief accountant. Chief Ah, Accountant. Sorry. Now we will proceed to the last video. I suppose this is Osias. Madam Chair.
Tanong lang po, would you also receive envelopes from Miss Shine Paharda? Parang ikinuwento ni Yusek Mercado, envelope containing cash. All right. Your Honor, Mr. Chair, no, I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I thought, the very first time I encountered that matter, sir, was sometime in April of 2023. I didn't know I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. At that last hearing, sabi ni Yusek Mercado, kung natatandaan ko, 9 envelopes yung natanggap niya amounting to 50,000 each. Sa inyo pong pagkakaalala, hanggang kailan kayo nakatanggap na envelope? Ilan? It started April. Recap lang ito. Recap ha. Ito yung nangyari sa Tuwadcom hearing. I think it was until September of that year. Up to September 2023? Yes, sir. But if I recall it right, I was only summoned about 4 times to the office. 4 times? Yes. Up to September 2023? Yes, sir. So yung last quarter po, wala na kayo natanggap? Wala na po. Wala. So in other words, wala kayong envelope na natanggap ng 4th quarter ng 2023. Tama po? Yes, sir. Mukhang sumakto Sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter nang pumuputok ng issue ng confidential fund. Anyway, Mr. Osias, I think this was also mentioned by the BP in a press conference na magkano po pala yung laman? Magkano po laman ng envelope? I think it was something like between 12 to 15, sir. Hindi ko na ho matandaan yung laman talaga. 12 to 15,000. Very minimal amount, yes, sir. Attorney Osias admitted that he has received envelopes. Now, I'm not saying it's wrong, no? Can be an appreciation thing or a love gift, whatever it might be. I don't think it's wrong. Pero if that is actually the habit of the secretary to give envelopes to her people, I wonder if only Yusek Mercado or you receive envelope. Perhaps Yusek Mempin should also say something about that, or anybody here among the DepEd family, because as I've said, no, when you receive an envelope, there was no thinking that there's anything wrong with that. Wala kaming inaiisip na masama yan. Just, you're under oath, and just tell us about it, and thank you for telling us that. Ayan na. Again, so for the record, the videos were shown for the guidance of the justice members in the determination of the sufficiency in substance. Madam Chair. Madam Chair, Let us recognize first the endorser before we recognize the justice members. I just wanted to put on record that Mr. Osias was the former chair of the Bids and Awards Committee. That is noted, Honorable De Lima. Honorable Suntay? Yeah. I just also want to put on record that, in fact, the video Yan. actually supports my earlier statement. That kagaya yung binigay kay the first one, Mercado. She allegedly received an envelope, not from the Vice President, but from someone, but she was not asked to do anything while she was a member of the BAC. In fact, sinabi niya sa statement niya, there was a bidding, magfe-fail yung bidding, and it did not push through. So, ibig sabihin, it was not to influence her because the bidding did not push through dahil magfe-fail bidding nga eh. Secondly, Catalan said she was the chief accountant. Ang testimony niya was, yes, she got an envelope, she was a chief accountant, but she did not say that she was made to doctor any books. Tama. Now, Usayas, yung statement niya, he was not even a member of the BAC at the time. Yun yung statement niya eh, if we could play it again.
Then Galing it was- talaga nito ni... It was mean. Ang galing talaga nito ni Congressman Sutay. Iba talaga pag abogado eh. Abogado to, hula ko talaga. Ha? Naniniwala ako kasi magaling yung defense niya kung paano niya ika-counter yung mga aligasyon na binabato kay BP Sara. Buti na lang, naging congressman ito at buti na lang, in-endorse to ni BP Sara noon. Dahil kundi, walang magtatanggol kay BP Sara. So ito na yung, palagay ko pwede itong senador. Pwede itong isama doon sa linyada ni BP Sara pagdating ng 2028. Naniniwala ka ba na pwede siya? Ako naniniwala ako dahil ang galing. Diba? Kaya niyang depensahan. Kumbaga sa isang trial, pre-trial, kaya niyang ipagtanggol yung naakusa. Tuloy. If there was indeed money being given, envelopes being given, it was given randomly to people, not in exchange for anything. Tama. The video was very clear. Thank you, Madam Chair. The Honorable Chua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if I remember it correctly, during the question and answer portion between this humble representation and Mercado, I even asked Yusek Mercado, saan po binibigay yung envelope? Yun po ay binibigay po sa mismong opisina ng secretary. Madam Chair, wala No, na sa video yan. I'm not yet finished. Let me finish first. Now, having said that, Madam Chair, ito naman po ay determination lamang tayo ng recital ng facts of the offense charge. Yung pong defense na sinasabi po ni Honorable Bong Sontay, pwede po yung ilabas pagdating po sa mismong hearing proper sa Senado. But Hindi na aabot dahil wala ang sustansya yung third complaint na yan. Halata naman na pinagtutulong-tulungan nyo lang si BP Sara eh. Saka nakakaawa na kayo dahil kahit na ang dami nyo nagkakampi-kampihan, wala pa rin kayong panama. Dito pa nga lang kay Congressman Bong Sontay, supalpal na kayo eh. Di ba? Paano pa kay BP Sara? Kaya nga nung nakaraan, nung nagkaroon ng hearing sa TWADCOM at inimbitahan nila si BP Sara, noong nagsalita na si BP Sara, tameme itong mga ito eh. Tameme talaga. in the meantime, we are at the point of determining the substance. Now, Madam Chair, insofar as the manifestation of Honorable Sontay a while ago, that this video are not included in the Exhibit. complaint. However, Dapat nga kasama ba yan sa exhibit, yung video? Bakit nyo sinama? Natatanong lang kami. Kasama ba yan sa nilapag ni Saba Queen? Bakit na i-play dyan? Tuloy. under our rules, Section 6, Rule 3, Yung rules nila, parang ayun na naman yung TWADCOM rules Mukhang under our rules. Ibig sabihin, inyo na yung rules na yan. Ganyan naman na nakikita namin eh. Di ba? Pag magaling ang dumidepensa kay BP Sara, biglaan yung nagugulat na lang kami, napapatay ng mikropono, tapos may sumusupalpal, merong kagad counter. Di ba? Tuloy. it provides that once we determine that there is sufficient in form and substance, we will request the respondent to submit their answer. Tama po ba? And then after 3 days, may reply. At po pwede po sa mga to mag-attach ng mga documentary evidence, additional evidence. In fact, even affidavit and counter affidavit. So we are not limited dito po sa mga naka-attach lamang dito. Ito po later on, pwede po yan once mga pleadings na nagpalitan na dito po. But for now, we should first determine if there is sufficiency in substance. Wala nga sufficiency. Ibig sabihin, parang walang sustansya. Ano pa ba pinag-ano nyo? Gusto nyo ba matuloy? Pan-third na complaint na yan yung kanilang pinagtatalunan kung aabot ba sa Senado yung pag-uusap na yan. Dito pa lang, etong sila, wala naman talagang
hindi mo makikitaan na yung mga claim nila, yung mga complaint nila ay lulusot. Dahil mismong COA, tinatabla nila, hindi nila pinaniniwalaan. Bakit kayo ganun? Wala kayong bilib sa COA na sinagot na lahat ng mga aligasyon nyo, sinagot na ng tama. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli paki-like and share at huwag mong kalimutan, sabihin kung nasaan ka. Meron na tayo sa Amerika, Canada, Europe, Japan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, all over the Philippines, all over the world, all over the country, meron na po tayong subscriber. Kaya, ang hiling lang natin, sabihin mo, nasaan kang lugar, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga at spread nyo yung video. At huwag mong kalimutan, kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na, hit mo yung notification bell, yun ang importante. Ting! Notification bell. Tapos, share mo. Hanggang sa muli. Bye-bye!